Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisno, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Bitpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Bitpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Good evening, everybody, and welcome to the program. Ito po ay sumasa inyo every day, every night, from 8 o'clock until 10 o'clock in the evening. Ngayon po ay Abril 4. Katulin talaga ng panahon, no? Malapit na rin po ang halalan. 34 days, but tama, 35 days to go before Election Day. And so many things are happening in the country and around the world today. Mamaya po,
meron po akong babasahin na ginawa kong personal stand tungkol po dito sa war on Ukraine. Oh, labis-labis na po ang lungkot na aking nadarama dahil po dito sa digmaan na pinasimulan po ni Mr. Putin ng Russia. And parang hindi ko na kayang tanggapin pa po yung mga balita na ginagawa po nito dyan sa Ukraine. And alam po ninyo mga kabayan, kapag ka nagtagumpay ito si Putin dyan sa Ukraine, what will stop him from going to other countries for his dictatorial rule and power, imperial power po. Yan ay gagawin natin mamaya sa kabuuan po ng ating programa dito po sa Your Honor Please. In the meantime, gusto ko lamang pong magbigay ng announcement, lalong-lalo na po sa mga stars po natin dito sa Broad Streamcast Communicators. Yung pong mga nagpapadala ng stars na nagkabukol-bukol ang ating ulo, dapat talaga pasalamatan natin sila sapagkat sila po ang nagbibigay ng saya. Saya at yun ang bang pag-asa na matutupad po natin yung mga gusto natin gawin para sa ating mga kababayan. For the information of our listeners, lalong-lalo na po yung mga nagpapadala ng stars, alam po namin na natigil po pansamantala ang paraan ng pagpapadala ng stars. Ano po? At yan po ang inasikaso po namin nila Ma'am Lynn kanina at saka si Lilian Gabriel. Nagpunta na po kami sa bangko pero ang dami pong mga mga requirements na gustong ilatag ho ng BSC. 2 bangko po yung pinuntahan namin at uwi kami pong luhaan. Pero hindi po kami titigil sapagkat naghahanap po kami ng paraan para tuloy-tuloy na po yung pagbuhos ng mga stars na manggagaling po sa inyong lahat na nagmamahal dito sa ating Broad Streamcast Communicators. Tatapusin lamang po namin ang mga requirements. It's not difficult naman because we have them already. Hindi nga lamang po namin nila sapagkat hindi po namin alam, kailangan pala ho yun. Kaya bukas or hanggang siguro mga within this week, matatapos po mga requirements and we will go back to the bank. Maghahanap po kami ng bangko talaga na makaka-accommodate po sa ating mga pangangailangan. Inaaral din po namin ang mga patakaran ng mga bangko ngayon, lalong-lalo na sa mga NGOs. Siguro baka matulungan din po tayo dito ni Ma'am Angelica sa susunod. Kasi magpupulong po ang Broad Streamcast Communicators this April 10, this coming Sunday. At lahat ng mga ito, kung hindi man po tayo makapagbukas pa ng bank account sa bangko, may lalatag po natin sa membership, general membership ng Broad Streamcast Communicators. So wag po kayo mag-alala mga kabayan po namin at mga mahal po naming nasa pamilya ng Broad Streamcast Communicators. Everything is being done already to facilitate ito pong pagpapadala po ninyo mga stars dito po sa ating Broad Streamcast Communicators. Namimiss ko na po yung pagbagsak ng isang bulalakaw sa noo ni Tata Ben. Ipunin lamang po ninyo. Mas maganda na ho yun. Ipunin lamang ho ninyo. Pagkataas bigla inunin niyo si Tata Ben. Ito. Tata Ben, ito para sa iyo. Alright. Hola, sabing gano'n ni Perfecto Team Bordalio. Hola, Your Honor, please. Good evening, Perry. Ano ito? Nauna po na bumati ho ang ating kasamang si Ma'am Angelica Paz. Ma'am Angelica, magandang gabi po at maraming salamat po
sa pagbati ho. Okay? Sandali. Hindi ko mabasa eh. Ha? Ayan, ho. Talaga, medyo malabo. Hindi ko mabasa eh. And nag-exit na kasi dito sa mas malaking ano eh. Oh? Pero Ma'am Angelica was the first to greet our broad streamcast communicators family. Magandang gabi po, Ma'am Angelica. Lilian Gabriele, blessed Monday po, tatabin. Miss Universe, stay safe and healthy. Hello, Salaw and BSC family, board and members. More power po to your honor, please. God bless us all. God first, share that. Sabi po ni Ma'am Lilian Gabriel. Ano ito? Yan. Happy and blessed Monday and new week ahead to all, especially to the BSC families or Ben Paipon, your honor, please, and Ma'am Lynn, Miss Universe. God bless and stay safe always. Stars to follow pag enabled na po ulit. Iniipon lang ho sa Galaxy Now. Thank you very much, Ma'am Angelica. I know that. Oh. Alam ko po, iniipon lamang ko ninyo pag okay na ho yan. Hindi bali, magkabukol-bukol lang ulo ni Tata Ben. Basta't bulalakaw po ang magpapabukol. Thank you very much, Ma'am Eve M. Ramos. Blessed Monday, Your Honor, please, Sir Ben Paipon, Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all Broad Streamcast Communicators family. Stay safe and healthy. Yan, oh, magandang gabi, Ma'am Eve. And alam po ninyo, talagang napapag-usapan na po ang mga magaganda, magagaling na mga listeners po ng Broad Streamcast Communicators. Thank you very much. Oh. Bordalio Perry Tabif. Good evening. Hola. Your honor, please. Yan, Perry. Gandang gabi. And to our friends dyan sa all organization, oh, magandang gabi po sa inyong lahat. Oh. Perry, diba, marami pa ba mga biktima ng loan sharks? Let me know, ha? Good evening po, Kuya Ben, sabi ni Ma'am Mercy Ong. And Ma'am Lynn, stay safe po and God bless. Ingat po palagi. Okay? Magandang gabi po, Jomar Maymar. Hello po, Sir Ben. Good evening po. Junior Dal, good morning, bro. And all of your viewers. Shout out po kay Wilfredo Agustino kung saan man siya naroroon. Naway manood po siya. Mag-iingat po siya palagi. Oh, shout out po kay Mr. Wilfredo Agustino. Oh, okay? Pagparamdam ka naman. Oh, para hindi malungkot si Ma'am Mercy. Oh, Patas Palita is now watching. Good evening, Patas, Padre. Sir Ben, sa panahon ng nakalipas, hindi malimutan ang sugalan na iligal sa naperyahan sa Pilipinas, Sir Ben. Alam po ninyo, this Duterte administration, wala na hong ibang naiisip po yata kundi mga illegal na gawain. Sugal, nilegalize. Peryahan, baka ililegalize na rin yan. Yun na lamang hong, tawag ko pugo operations. Grabe ho, puro mga inchik. Pinayagan na hong dito na po sa atin manirahan at maghanap buhay. Gambling ho, mga kababayan. Let me know, Patas, kung saan nandyan yung mga peryahan na gumagawa ng mga illegal na mga activities, and let us help each other. Tutulong po kami. Patigilin ho, ipatigil ho yan kung kinakailangan. Mr. Patas Balita. Bordalio Perry Tabif. Putin, inan yan, si Putin. Meron po akong sariling pananaw ho sa nangyayari po sa Ukraine. And this, I wrote this down kaninang umaga, and I intend to read it before you tonight. Kanya, antabayanan po ninyo mga
mga kabayan. Ricky Tisoy, prayers for Ukraine people. I know marami pong nagsisimpatize sa Ukraine. Piles of dead people, oh, nahuhukay po sa yung bang pinaglibingan, no? Temporary burial. No? Nagkalat ang patay sa kalsado. Binobomba ng puting inang yan. Ho? Sorry. Ang mga hospital, residential areas are being bombed to hell, ho, mga kababayan. This Putin is a dictator. Sabagay, walang sinabi ho si Mr. Marcos sa kanya, ho, sa karahasan. Si Putin ho, mga kababayan, ay pinagsamang totalitarian, autocratic, imperial, Hitler, meron pang pagkademonyo ho, mga kababayan. He is a leader with a criminal mind. Oh. Ito po ang aking sinulat po kaninang umaga. And I intend to make this official sa susunod na mga araw po. Oh. But in the meantime, Michael Angelo Chu is now watching prayers for Ukraine people. Sabi ni Ricky Tisoy, Padre, gandang gabi. Babes Samson Edra is also watching. Angelica Paz, well-noted po, Sir Ben, will assist you with regards to your banking and other requirements po. Salamat. Oh, hindi po ako sanay sa bangko. Si Lilian talagang sanay po dyan. But maybe, perhaps nga talaga, kailangan po namin ng tulong ninyo. Alex C. Aquino is watching now. Joey Ortiz, good evening. Jose Gregorio Clemente, hindi blameless si Biden sa Ukraine. Kung maalaala nyo, matindi ang warning ni Biden kay Putin na huwag niyang ituloy ang pagsalakay niya sa Ukraine. Pero ngayon, hindi pinansin ni Putin yung warning. Ha? Andali lang, ha? Seymour, sabi po ni yan. Hindi po pinansin. Huh? Wala naman palang gagawin si Biden na dapat katakutan. Sa madaling salita ay bluffer lang pala si Biden. Ang masama dyan ay nakita ito ng China at wala na silang takot na lusubin ang Pilipinas. Wag naman, no? Wag naman, Mr. Clemente, wag. Joey Ortiz, magandang gabi, Your Honor, please. Ricky Tisoy, believe me or not, may binaril naman taga BOC, BOM today, na balita kong patay o buhay, prayers po. Shit, talaga naman, no? Another victim of shooting, dyan sa Bureau of Customs. Ay, nako talaga. Pinangangalandakan pa ng Bureau of Customs, mga kababayan, na nalalagpasan ho nila ang kanilang collection target for the month of March. Sa panahon na ito, Marso at mga kababayan, lintik talagang smuggling ho ng agricultural products. Paano mamimit ang target ho ng BOC? Kung ang mga pumapasok hindi po pinagbabayad ng buwis. Sapagkat yung mga pumapasok ng mga commodities dito, mga produkto, galing ho sa China. Hindi po nagbabayad ng buwis yan. Para meron pong permit ho. Meron ng permit na nanggagaling po sa Department of Agriculture, na nanggaling po sa Malacanang. Walang magawa ang BOC, Bureau of Customs po, kung hindi palabasin. Pagkatapos, kunwari may huhuliin po sila. Isang container van. Pero ang nakalusot po, 99 container vans, punong-puno ng agri-products. Tignan ho ninyo ang merkado natin. Nag-aani po ang ating mga magsasaka ng sibuyas.
Alam po ba ninyo ang presyo? Loka ng sibuyas mo ngayon? 8 pesos na lang. Tunay-tunilada na ang mga naha-harvest ng ating mga farmers ng sibuyas po. Hindi na po mabili. Bakit to? Flooded po ang merkado ng mga imported agricultural products. Kasama na po dyan ang sibuyas. And Mr. D.A. William Dar is still there. Nandyan pa rin po sa Department of Agriculture. Mr. President, bakit ayaw ninyong tanggalin yung sekretaryo na yan? Grabe na ho ang kanilang ginagawa. Sabi nila, iimbestigan daw po yung mga smugglers po. Iimbestigahan. Hindi daw po nila alam kung sino-sino mga Putin niya. Mga Putin na ito. Alam niya pag-aaralan pa raw nila kung anong gagawin sa mga smugglers. Can you imagine that mga kababayan? Niloloko na tayo ng gobyernong ito. Dapat lamang po siguro. Talagang palitan na ito. Anyway, Mr. Duterte is finishing his term already. Pero sana wag nating i-allow na gawin po nila yung mga dapat hindi gawin para sa ating bansang Pilipinas. Mortalio Perry, tuloy pa rin kami sa paglaban at pagtulong sa mga biktima ng OLA, loan shark, utang modus. Grabe talaga. Mel Rodelio Militante is watching. Nelson Agbayani, magandang gabi po. Buenas noches, amigos, damas y caballeros. Que tengan un buen lunes para todos. Thank you very much. Maraming salamat. Magandang gabi po sa mga unang nagbati at bumabati dito po sa ating Broad Streamcast Communicators. Ito po, mga kababayan, today, April 4, Monday, meron po ako sinulat na bahagi ng aking damdamin. Personal ko pong approach ito para sa digmaan po sa giyera na nangyayari po sa Ukraine. Pagdamutan po ninyo ang aking ginawa. Vladimir Putin, a personification of Hitler and Satan, combined, as he is a wrecking machine that recognizes no one except an equally destructive force that can stop his insanity. NATO countries should intensify its sanctions against Russia, or at least take the war from Ukraine. If not, Ukraine will be demolished to smithereens. Debts will pile up as it is piling up now. Other NATO countries will be threatened. No end to oil price hikes, food prices. There will be forever unrest. And peace in the world will be shattered. Putin, the Russian president, must go. Biden was right and is right when he said, Putin, for God's sake, has no right to remain in power. Yan po ang maikling pananaw po natin, komentaryo tungkol po sa digmaan sa Ukraine. I put the blame squarely on Mr. Putin, who recognizes no right at all, my friends,
from civilized countries. Wala ho siyang pakialam kung sino ang mamatay, kung ilan ang mamatay, kung ano ang kanilang sisirain ho. They have done this to Crimea, to Georgia, Chechnya, and now Ukraine ho, mga kababayan. After Ukraine, where? Ito po ba hindi nakikita ng mga NATO countries? Nagdadalawang isip na po ako, mga kababayan. What is the purpose of uniting together when you cannot even protect your neighbor? This is happening in Europe po, mga kababayan. Kapitbahay po ng mga members of the NATO countries. Sa bagay ho sa ngayon, mukhang nagkakaisip na ho talaga ang mga NATO countries at nabubuo na po yung tunay nilang pagkabuklod-buklod. But I think, my friends, nakikita ko parang napakabagal ho ang pagkilos ho sa pagsugpo ng kasamaan na nakikita ko nila nangyayari na ho. Can you imagine one area, district of Ukraine flattened already ho? Kung nakita ho yung Siargao ho, yung sa Surigao, after Odette, nakita ho ninyo, devastated ho. Wala na hong nakatayong mga gusali. And you know what happened to the people there? Ganyan ho ang nangyayari po dito. Nangyari po dito sa Mariupol, isang distrito po dyan sa Ukraine. And there are other areas ho, sa malapit na ho sa Kiev, yung capital ho ng Ukraine, where piles of bodies have been discovered ho. Mga kamay ng mga civilians ho, nakatali ho. Nasa likod po, nakatali ho. Pinagbabaril ng mga walang hiya ng mga Ruso, mga kababayan. Children are not spared. Children are not spared. That is why, sana ho, this voice in the wilderness, ikaga ho, will reach the top leaders of the NATO countries. Start moving to defend Ukraine. Fight Putin force versus force, because that is the only thing that he understands, mga kababayan. Hindi po naintindi ng Putin na ito, mga kaibigan, kung ano po ang pag-ibig sa iyong kapwa. Ang sa kanya ho, alipin kita, akin kita. He does not understand any others except yourself. And this is the only thing that can stop him. Natatakot din po siya ho, pagka pinagkaisahan ng NATO countries ho si Putin. He will not survive, my friends. He will not survive. Unfortunately ho, itong problema po natin sa mundo, even here in the Philippines ho, alam po natin, masama na ang ginagawa nitong politikong ito, nandyan pa rin po ang ating suporta sa kanya. This is what happens when tayo po ay nagpasakop sa demonyo. This is the most unfortunate thing that could ever happen to all of us, mga kababayan, especially in this election. Pantakin ho ninyo. Iboboto ho natin. Hindi po nagpapasakop sa COMELEC. Hindi po nagbabayad ho ng kanyang buwis. Sabi po nila, hindi naman daw po siya magnanakaw. Pero kabahagi po siya na magnanakaw. Dito nga po sa atin ho. Pagka ika nahuli, in the vicinity where there is drug operation, so kasama ka na dyan. Katunayan mo, hindi ka kasama. Di ba? Ito po ang napakalungkot na pangyayari kung pumapayag na po tayo na magpasakop po sa demonyo. Putin is a demon, mga kababayan, in disguise as a person.
a person, a personification of Hitler and Satan. Pinagsama, combined. No? Alam naman po ninyo si Hitler nung araw. Si Hitler po killed 1,000,000 of Jews, my friends, during his time. Satan continues to kill people. Maybe not in the murderous way of Mr. Putin today, but you know what? Ito po ang nagsasagawa ng chaos, kaguluhan sa buong mundo. Tinatanggal po ang kabutihan sa isipan at puso ng taong bayan na nagmamahal sa Panginoong Diyos. Inilalayo po tayo sa ating Panginoon o sa kabutihan. Ito ang problema po natin. Kung magpapasakop po tayo sa kasamaan. Sana po, mga NATO countries will now realize that Mr. Putin, wala po siyang ibang alam o nakasundo kung hindi puwersa. Ang mga baton matapang lamang po sila kung wala ho kalaban. Pero ang maton po, pagkaalam na niyang may kalaban at paspalakan, ang buntot po niya ay nasa pagitan po ng dalawang parang aso pulul. So, dapat lamang po siguro, pag-ibayuhin na po ang mga sanctions na inilatag na po ng Western countries and the NATO alliance, paigtingin pa po ang sanctions. And for heaven's sake harapin na ho ang Russia. Puwersa sa puwersa. NATO countries have the power to stop Mr. Putin before it gets farther, mga kababayan. They have to stop this demon on the loose today. Kailangan tigilin na ho ito. Kasi ang dami na po ang buhay na nasasakripisyo. At wala po siyang pakialam po, mga kababayan. Wala po siyang pakialam. For heaven's sake. That is why I say, Biden was right from the very beginning. This person, for God's sake, has no right to remain in power. Sana ho, marinig po kahit paano ang ating pananaw dito. Hindi wala pong kilala si Putin kundi puwersa dito. Yeah, that is what should be given. Yan po ang dapat usapan. Alright? 15 minuto po bago mag alas 9 ng gabi. There are other issues na gusto kong pag-usapan natin dito sa ating Your Honor, please. Pero kung meron po kayong mga komentaryo, meron po kayong gustong idagdag dito po sa ating napag-usapan tungkol sa Ukraine, please feel free to comment dito po sa ating programa. And I will continue to read them at bibigyan po natin ng buhay dito po sa ating programa. Okay? And kung pwede lamang po, like and share and follow our platform. I-like, and share, and follow po ninyo ang ating platform para alam po ninyo at programa ho natin dito sa Broad Streamcast Communicators from morning to sunset po. Ang mga programa po natin Mondays hanggang Sundays po ito. Parang istasyon na rin po tayo ng radyo. Kanya sana ho i-like po ninyo para lalong dumami po ang mga makikinabang po dito. Okay? Sa mga kandidato, patas balita, sabi po niya, sa mga kandidato po natin sa Pilipinas, sa tagal ng kanilang panunungkulan sa pamahalaan, wala namang asenso ang taong bayan sa kanilang paglilingkod. Puro pangako na wala namang natutupad. This is the problem talaga mga kababayan. Wala namang natutupad para sa mga mahihirap. Sa kriminal po, unang may malaking kaso ay ang taong gobyerno, Sir Ben. I agree with you, Mr. Patas Balita.
That is the reason why. Yan po ang dahilan kung bakit nakikiusap po kami hanggat maaari, maninikluhod po ho kami. Piliin po natin, suriin po natin, kinatisin po natin mabuti ang ating iboboto, lalong-lalo na po para sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. We have to vote for the President who is honest po, mga kababayan. God-fearing, competent. Kung may problema nandun, palagi. Hindi po lumiliban. At walang karanasan sa pagdanakaw. Walang karanasan sa pagdanakaw. Please lang ho. Ang Pilipinas ho, ang gobyerno ho natin. Sangkatutak ho ang mga magdanakaw ho dito. Kada yung political dynasty, yung third coalition, nangyayari po yun because these politicians, wala naman pong ibang interest ho sa pagtakbo ho sa posisyon. Vested po eh. Vested personal interest ho sa kanila. Kaya nung kagabi ho, nung nagdidebate ho, ang mga political candidates for president, mataba po ako nakikinig ho sa kanilang mga sagot sa mga tanong ng public. Meron pong issues on political dynasties, nepotism, corruption. Halos pare-pareho naman po ang kanilang mga sinasabi, pero iba nga lamang po ang pagkakabigkas. Iba nga lamang ho ang pagkakabigkas. Pero I think si Ma'am Lenny po ang talagang may research eh. Alam po niya kung ano nangyayari ho eh. Hindi po yung basta-basta mangangako ng ang problema ho natin dito, hindi paggawa ng hospital, hindi po paggawa ng kung ano-ano mga eskwelahan. Hindi po yun ang problema ho natin. Tama po yung katanungan. Sistema po ba o yung tao? Ang problema ho natin dito. At ang sabi po ni Ma'am Lenny, pareho ito. Kanya, dapat lamang ho, suriin ho natin yung mga pulisiya na dapat baguhin. At maglagay po tayo ng tao na talaga hindi magdanakaw. Walang bahid ng kasabaan. Walang criminal intent, walang criminal mind, no? Mga kababayan ko. Yan ang importante ho dito. God-fearing. Ay, naku talaga. Atas balita, thank you very much. Jimbo Legarda. Magandang gabi po, Kuya Ben Paipon. Jimbo, I hope you're happy already. Magandang gabi sa iyo, Padre, ha? Watching na po siya. Felisa Balibiran is also watching. Matatapos lang po yan, Kuya, pag mapatay na po ng Russian ang presidente nila, Kuya Ben. Tama po ito, mga kababayan. I hope that the Russian people will eliminate their own president because iba na ho ang takbo ng isip po ni Putin, mga kababayan. I don't think he is listening to his advisors anymore. At ang sabi nga po yung ibang mga comments ho ng mga nasa media po, si Putin po ay misinformed na po. But yung kanyang mga close advisors, medyo nagbabago na ho ang kanilang mga sentimiento at mukhang ang ipinibigay kay Putin kung ano lamang po yung gusto niyang malaman. Ayaw niyang malaman na yung mga Russian soldiers are suffering also in the war. Ilang tangke na ho ang pinasabog ng mga Ukrainians. Ilang sundalo ng mga Ruso ang namamatay na rin ho, mga kababayan. That is the reason why sila po ay umaatras po eh. Hindi po sila makaabante ho sa Kapitolyo ng Ukraine kung saan po yun ang primary target po nila. Ngayon, paikot na naman po sila.
papunta na naman daw po doon sa Odessa, papunta naman daw po sa kalapit na Mariupol. Tapos na po sila doon eh. Pero nagre-regroup po ang mga Russians. This time, dapat to, pumasok na ho ang mga NATO countries, ho, mga kababayan. This is what I'm saying. Kung hindi po gagawin po ng mga Ruso mismo ang pagtanggal sa kanilang Pangulo, dapat po NATO countries will do what is necessary to be done, mga kababayan. Because Putin is wreaking havoc already to the world. Gumagawa na po siya ng pagsira sa kapayapaan sa buong mundo. Siya lamang po ang nakikinabang. Pwede po ba yun? Sa mundo natin, si Putin lang po ang makikinabang. NATO countries should put an end to the nefarious activities of Mr. Putin. Murderous. Murderous. Sabi nga po, pinagsamang Satan at Hitler po ito. Wala po siyang kinikilala na kabutihan. Sarili lamang po niya ang mahalaga. Atas balita. Duterte doktor na siya ng DOH. Patas balita. Duterte doktor na siya ng DOH. Number 2, paggawa ng Skyway kalsada puro mayayaman ang nakakagamit. Bawal ang mahirap na tao. 3, COVID lockdown, gutom ang dinanas ng mahihirap. 4, hinusgahan ang tao. Yun, hinusgahan ang tao sa kakayahan at karapatan, kalayaan at karapatan. Talaga naman. This is the administration of the President today. Pero konting tiis na lamang ko, ilang panahon na lang. Sana wag na lamang po siyang gagalaw ng ano pa man. At wag ilalagay sa alanganin ang bansang Pilipinas. Okay? Mel Rodelio Militante, that war is never good. Of that, we all know. It destroys the very base of humanity. And yet, countries go to war. They fight over invisible borders and materialistic values. They fight over things that should not matter. Over an earth they don't love as their own. They fight the rich man's war to appease his hunger for power and money and destroy generations and generations of values and culture. They sow the seeds of mistrust and insecurity and make a mockery of the term human rights. And yet, there is war and there is constant unrelenting fear. This is what is happening in the world today. But this is being done by just one single person. And that is Putin mga kababayan. Si Putin. Next will be China Xi Jinping, the best friend of Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang abatan ninyo. Because he could be worse than Putin mga kababayan. After Putin is being locked down, hopefully mga kababayan, there will be another one. Diktador siya sa kanyang bansa na Putin is a dictator talaga. Xi Jinping is another. Alam po ninyo sa buong mundo mga kababayan, even in the United States of America, sinusubukan po ng mga kalaban ng demokrasya ngayon na kuhanin ang pamamahala po sa Amerika. At siguro babaguhin po ang sistema ng Amerika. Alam po ninyo, ito po yung napakatitis. Americans should really should really be thinking about this. At pag-aaralan nila ang paggalaw ng politika po diyan sa bansang Amerika. In the Philippines at least, dito nakikita na po natin ang tagbo. Taong bayan gusto na po talaga ang pagbabago. I don't believe
that the Filipino people do not want real change. So, mga kababayan, alam ko po, ang taong bayan, umaasam ng pagbabago ho. Alam ko po. And probably, yung iba ho na hindi po nag-iisip ng tama, makakapag-isip din po. May panahon pa naman ho eh. Pero wag ho tayong mag-antay pa po ng kung ano-anong panahon. Baka that may never come. Ang pagdedesisyon ho kung ano ang dapat po natin gawin. Ngayon na. Dapat po yung tama at yung karapat dapat. Dapat lamang po yan. Okay? Thank you very much, Mel. Elisa Malibiran, gandang gabi po, Sir Ben Paipon. Magandang gabi din po, ma'am. Kokok Giovanni Pinuela is watching. Thank you very much. Romuel Alarcon. In 1990, President Mikhail Gorbachev opened up what we call glass doors, softening up the grip of Union Soviet Socialist Republic to all USSR republics. By 1991, with the fall of the Iron Curtain, US and NATO, US and NATO tricked Gorbachev to dismantle Warsaw Pact nations. In return, they will also all apart NATO. But after the dismantling of Warsaw Pact nations, NATO did not take to bits, but instead added the Warsaw Pact nations to NATO, like Poland, Slovakia, Romania, including the Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania, which are in the door of Russia. Lately, Ukraine, Georgia was also applying to be a member of NATO. Putin have to protect itself. In the 1812, Napoleon entered Russia via Ukraine. Germany entered Russia in Second World War via Ukraine. I think Putin is having some kind of chilling effect to what NATO is doing. Putin have to deter whatever threat is in the outing. Keep safe, Kabin. I know this is story, my friend. Romel, alam po niyo si Romuel is one of our broadcasters po dito sa Broad Streamcast Communicators. He is a researcher. He is a member of the Radyo ng Bayan, anchor. Anchor person ng Radyo ng Bayan, specializing on sports. And we took him in para dito sa ating linggo na programa. And he's a personal friend of mine. Very helpful ang mga researches po nito sa atin. And from time to time, binibigyan po tayo ng mga research materials niya. Sometimes it's really very, very helpful. Itong sinasabi po ni Romel, ito kasaysayan po ng mundo. Remember, nawala ko yung USSR, yung Warsaw Pact. Kasama po niyan, yung Warsaw Pact, kasabay po niya ng NATO. Pero nang nabuwag po yung USSR, kasabay din po yung Warsaw Pact na nawala. Kanya, Russia was left by itself. Yung mga kasangga ko ng Russia noon sa USSR, kung saan napupunta. And most of them embraced democracy. Okay? Hanggang dyan lang, Romel. Romel. They embraced democracy. Hindi ko alam kung paano nabuwag talaga. Pero alam po ninyo, in this world, may kanya-kanyang pamamaraan ng to take power. I think this is basic. Sa mundo natin. Basic po sa mundo natin ito. Nag-aagawan po sa kapangyarihan. Ang problema ho dito, sa paghahangad mo ng kapangyarihan, mag-create ka ng mga
mga senaryo where people have to die. Yung nabuwag po yung Warsaw na doon, nabuwag po yung SSR, wala naman pong ano eh. Wala naman pong dumanak na dugo dyan. Talagang pagalingan ho ang diplomasya. Cold War ho. It was cold. It was never warm. It was never hot. It was a Cold War when the USSR was dismantled ho. And then yung mga bansa na kasama po sa Russia, they embraced democracy. Until today, they are democracies already. Na, siyempre ho, si Putin ho, mga kababayan, gagalit ho yan eh. Magagalit. Pero is it right for him to declare war and kill people para ma-regain po niya yung kanyang mga bansa na kumalas po sa Russia? Don't they have the right for themselves to choose democracy or Putin? Diba? Nakita ho nila yung kahalagaan po ng demokrasya. That is why they embrace democracy already. Just like Ukraine. He wanted to be a part of NATO already. Pinigilan po. Yan po ang dahilan kung bakit ginera po ni Putin ang Ukraine. But was it right? Hindi po ba karapatan ho ng Ukraine na pumili kung ano ang kanyang destiny? So this is what we're trying to say here, my friend. Karapatan ho ng Ukraine. Sovereign country po ito. Wala na ho yung USSR. Kung masama ang loob, wala tayong magagawa. Masama ang loob po. Masama lang ang loob. Huwag kang magigir. Huwag kang papatay ng tao sapagkat bawal yan. But Putin does not know that. He knows it, but he refuses to believe it. And this is what matters today. May chaos na po sa mundo because one person thinks that ang gusto niya ang siyang masusunod naman. This is the problem today, Mel. This is the problem today. Okay? Ay, okay. Thank you very much, Mel. Romel. Ayan. Kailangan siguro talaga, we have to, yung para maintindihan natin ang kasaysayan ng mundo, mag-research po tayo talaga. And this is what Romel Alarcon is trying to do. And he shares his researches with us. Okay? Mel, thank you very much. Thank you for acknowledging me. I salute you. Partner. Partner kita. Okay ba? And thank you for watching the program, my friend. Thank you for watching the program. Thank you very much. All right? Okay. All right. Pagka meron po kayong mga comments tungkol dito, please feel free. Please feel free and we will acknowledge. Just like any one of us na gusto mag-comment, binibigyan po natin ng importance. And I value every comment that our listeners would make. Gusto ko po sana na nanonood sa ating mag-participate po kayo. Because this is your program. Ito yung your honor natin. Let us call each other, Your Honor, please. I have a question, sir. Your Honor, please. I have to say this. Ganun lang tayo. Para bang nasa korte ho tayo. Your Honor, please. May I speak? Diba? Ayan, Ed Pausa is now watching. Ed, magandang gabi sa iyo. Watching na po, Taben. And Miss Lynn. Welcome, Taben, sabi ni Romuel Alarcon. Ayan, thank you very much. Mel, baka gusto mong dagdagan, partner. Dagdagan. Okay lamang ho yun. But, I would like our viewers to really come up with their own analysis of what is happening in Ukraine at the moment. Alam po ninyo, ang hindi po naabatan ni Putin is the tenacity and the patriotism of Ukrainians. Hindi na-expect ni Putin na lalaban po ang mga Ukrainians.
And alam po ninyo talagang bilib din po ako. Sana ho ganito rin po ang mga Pilipino. Pag dumating ang panahon na tayo po ay kukuhanin na probinsya ng China. Bago tayong papayag. Wag tayong papayag. Romuel! Papayag ka ba? Hi sir, sama ni Coco and Ma'am Lynn and to all viewers. Ayan, hi Coco. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo. We are working on the stars. Hindi pa kami nakapag-open ng account because of some technicalities sa bangko. Okay? But hopefully within this week ay maayos natin lahat. And stars will continue to flow again. Hindi bale pagkabukol-bukol ang noo itatabi basta bulalakaw dadaloy. Thank you very much. Chincha Buste is watching. Good evening po, Sir Ben and Ma'am Lynn, and to all your viewers. Gandang gabi po, magandang gabi. Alright, balita ho, mga kababayan, sandali lamang. Nababalitaan na po ba ninyo? Of course, you notice already na si Pastor Apollo Sikibuloy is being waited upon already. Parang inaantay na lamang po siya sa Amerika for a few cases of illegal trafficking, sex trafficking, illegal entry, and so many others, sexual harassments. Ay, naku talaga. Against the alleged son of God. Alleged son of God. And yung nag-aasikaso po ng mga papeles po ng mga would-be members of the Kingdom of Jesus Christ entering the United States of America. Nag-testify po sa prosecution na dumidinig po sa kaso. Preliminary po ito. Bago maimbitahan po si Pastor Apollo Sikibuloy. Ang namamahala po yung paralegal po na nag-aasikaso sa mga papeles ng mga would-be members. O kaya yung mga papasok po sa Amerika sa pangalan po ni Pastor Apollo Sikibuloy, nag-testify na po. At inamin po ang kanyang partisipasyon. Participation, admitted processing through her legal firm. Documents that allow members of Kibuloy's Church, Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, to fraudulently enter the United States of America. So meron pong plea bargain kasi ito. At yung nag-aasikaso po ng mga papeles para sa mga would-be members of Pastor Kibuloy na papasok sa Amerika, magsusulisit po kung ano-ano, magiging, anong pangalan nun na yun, panggabi na trabaho po para kay Pastor pagka naroon daw po siya. Loko din talaga, ano? Etong si Maria de Leon, mga kababayan, itinatwa na itinakwil po ba ang proper term? The group of Pastor Kibuloy has dropped Maria de Leon already. Hindi raw po siya miyembro ng kanilang organisasyon. Kawawa naman po. Kawawa naman si Maria de Leon, who has been serving the kingdom for so many years. Pagkatapos sa isang iglap lamang po ay itatatatwa ng Kingdom of Jesus Christ that she is not part
of the kingdom of Jesus Christ. Wala na ho tayong pakialam ho dyan, ho, mga kababayan. Pananagutan po ito ni Pastor Apollo Sikibuloy pagdating ng panahon na siya po ay tatawagin na po sa witness stand. Ano po ba talaga ang role ni Maria de Leon? Members of the kingdom here in the Philippines know personally Maria de Leon. I wonder why itinakwil o kaya drop from the rule ng kingdom of Jesus Christ. Itong si Maria de Leon. Only today, the report is that the kingdom of Jesus Christ has dropped Maria de Leon as a member of the kingdom of Jesus Christ. Kawawa. So that is the news today. Isa sa mga mabigat na balita ngayong araw na ito. Yan pong balitang yan ang galing po sa kingdom of Jesus Christ. Okay? Mel Rodelio Militan, the greatest personalities that ever existed have been those who united human beings and put them on the road toward cooperation and effectiveness and peace. Those whom the world has held highest have helped unite and not serve severe interconnectedness. They have not been the destroyers of differences, but the harmonizer of differences. Sana ho ito mangyayari po sa atin. Lalo sa war on Ukraine and Russia po. Sana ho yung mga greatest people in the world should unite, and come up with a peace proposal to stop the war, stop Putin from causing more harm to the lives of the Ukrainian people. Dapat patigilin na ito kasi bukod po dun sa mga buhay na nakikitil yung mga dinadaanan po ng mga Russian soldiers talagang destroyed po demolished. Bomba po naman ang lalakas na bomba, missiles po. Meron pa mga landmines. My goodness. And Putin does not care who is hit. Ito po kailangan natin sinasabi ni Mel, na tao na pwedeng magbuklod-buklod sa sambayanan para may taguyod ang kapayapaan sa mundo. Lilian Gabriel is watching. Junior Dal, magandang gabi. Ana Carino, hello sir. Meron pang karugtong Okay, ayos mo nga ito. Ma? Grabe naman. Seymour. Yan. Ana Castro. Hello, sir. Sabi, I would like to report some harassment on an online lending app. So yung mga running lending app ko po
ay hindi ko na inaasikaso. At natatakot na ako na maulit ang harassment na natatanggap ko at pagbabanta sa aking pamilya. Natatakot ako at hindi na makapag-isip ng maayos dahil sa mga natatanggap ko na tawag at messages. Matindi po talaga ito mga tinatanggap ng mga harassment ng mga nakautang po sa mga lending loan sharks. Sana po matulungan niyo po ako, sir, sa aking problema. Nadidepress na po ako dahil sa isang loan app dahil sa kadahilanan na ganun na nga po ang pinagbabantaan ako. At mga mura ang inaabot. Gusto ko rin po malaman kung totoo at legit po ba ang mga lending apps na pinasukan. Gusto ko lang naman po mabawasan yung utang ko sa ulan. Pero mas lalo pong lumala na umabot 70K. Hindi po ako naengganyo pero ang pagkakamali ko ay akala ko po ay magiging solusyon sa problema ko po. Ayun. Sana po matulungan niyo po ako. Okay. Ana Carino. Ito'y problema din po ng mga kasamahan po ninyo. And alam niyo kapya rito. Yung una po talagang sinamahan po namin sa National Bureau of Investigation na mag-file ng kaso. And nagkaroon po ng magandang result. Okay? Ayan, itong problema mo, hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Siguro, maganda na ipadala mo sa amin through message kung ano yung app na nang-aaras. Anong pangalan yung nagpapautang sa iyo at hinaharas ka hanggang sa mga sandali. Tell us at details more about how you were able to get the loan at paano naging 70K. Pagkatapos kung pwede, as we ask also from other mga humihingi ng tulong po dito sa atin, try to send us your profile para alam po namin na tao talaga kausap namin. At kung ano man, isanggunin mo kay Perry, kasi si Perry naman talagang very open po kami sa kanya. Okay? Allow Perry to tell us what is your problem. Kung hindi, pwede lamang po padala ka ng profile para malaman ho namin kung sino po ang kausap po namin. Okay, ayos. So, tutulungan ho namin kayo. This is the purpose of this program. Hindi lamang po komentaryo ito. Tutulong po kami. Basta lang kayo, cooperate with us. Just cooperate. Huwag ninyong sabihin na kung humihingi po kami ng profile sa inyo, that is another form of harassment. Hindi po. Gusto lamang namin po kayo makilala bilang tao. We would like to talk with people. We would like to talk with people. Kasi meron po iba na talagang nanloloko lang eh. Kung minsan nagko-comment dito, wala naman pong mukha. Pagkatapos kung ang comment po nila hindi pasagwa, hindi po kami ganyan na nakikipagbiruan. Okay? Antonio Salaw is watching. Salaw family, Ma'am Jean, and the guys there, magandang gabi po sa inyong lahat. Keep watching at sana po stay safe, always. Junior Dal, kaya pala nagalit si Putin sa presidente ng Ukraine sa dahilang hindi pinagbigyan
ni Zelensky sa kagustuhan ni Putin. Chupandong din pala. Aray nako, joke lang. Salbahe ka, partner. Ang totoo niyan, nagalit ho si Putin. Ho? At itong si Zelensky, gusto niyang imiyembro ang kanyang bansa, ang Ukraine, sa NATO. Sabi nga ni Romuel kanina, Mr. Alarcon, yan pong NATO na yan ang nagpabuwag, naging dahilan ng pagkabuwag ng USSR. Nawala ho yung Warsaw Pact. Meron pa ba kayo nadidinig ng Warsaw Pact? Nung araw malakas ho yan. Katunggali ho yan talaga ng NATO. Pero power struggle ho yan eh. Okay lamang ho yung power struggle basta walang deaths, walang buhay na mawawala. Di ba? Okay lang ho yun. Normal ho yun eh. Hindi katulad ngayon ho, yung ginagawa ni Mr. Putin. Tanggalin na ho yung Mr. Si Putin. Ang ginagawa ho niya eh, basta-basta na lamang lulusob po. Nambubomba ho eh. Can you imagine pati yung nuclear power plant ho? Binomba ho? Inukupan ng mga Ruso not knowing na na-disgrasya yung cooler system po nila. Di may radiation po yan. Yan. Nagsistuck po na ho yung mga Ruso. At marami daw po sa kanila ang biktima na po ng radiation. Buti nga po. That is a big no-no in the world order, mga kababayan. Hospitals, civilian residences, hindi po pwede bubombahin o yan. Pero Putin is doing it in Ukraine. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapayagan po ng mga NATO countries ito. Well, kahit hindi po NATO member ang Ukraine, member of democratic countries po yan. Diba? Anyway, Ruth Belisilda is watching. Gandang gabi po, ma'am. Ma'am Ruth, magandang gabi po. Jimmy Toplano, good PM, Parin Ben. I am listening. Ay, salamat po, Parin Jimmy. Kumusta ka na? Okay ka na ba? Dali Vidal, good evening po, Sir Ben, Ma'am Lynn, and to all viewers. Yeah. Ganon din po si Ma'am Eve M. Ramos, nanonood at nakikinig po sa ating program. Okay. Okay. Yung mga hindi po natinig yung announcement po namin kanina tungkol po sa mga stars kasi marami na pong nagpapadala dito. Kanya nga lamang po natigil po because of some technicalities with Facebook and yung dito sa amin. Na-disable po yung pagpapadala. Na pansamantala pong natigil because kailangan po dito maggawa po kami ng account, bank account para dito i-deposit yung mga pangalan nito, yung mga stars. That is what we are trying to do now. Nagpunta na po kami sa bangko kanina with Ma'am Lilian and Ma'am Lynn and except for some technicalities na sinabi po ng bangko, we know that we can provide them with the necessary documents para mabuksan po ang tinatawag pong bank account para sa PNC for your stars. Okay? So, antabayanan na lamang po natin. Sabi nga ni Ma'am Angelica, ipunin muna ninyo yung mga stars, sayaan po rin yung sabay-sabay sila, bumagsak sa ulo ni Tata Ben. Huwag ninyong alalahanin niya kung magkabukol-bukol po siya. Pero pagka yan nagbukas uli, sigurado yun, mga kababayan ko. Pagka nagbukas po uli ang stars, tsako yun, may helmet na ako. Okay? Ma'am Dalia, at tabayanan na namin yan, Good evening po, Sir Ben, Ma'am Lynn, to all viewers, At ganoon din po si Ma'am Eve. Talaga magsusuot po ako ng helmet. Mahirap na mabagsakan ng bulala ko, baka akala nyo. Di ba?
Alright, more issues po. Alam po ninyo, more or less tapos na ho ang COVID virus ho natin dito sa Pilipinas. We are still at minimum risk. Low level po tayo talaga. Kung pwede nga lamang po, zero level na ho eh. Kanya nga lamang, nag-iingat pa rin po ang ating pamahalaan. No? And siguro, para makatulong naman po tayo, sumunod lamang po tayo sa mga protocols. Huwag po nating tatanggalin po yung ating face mask pagka lumalabas po tayo ng tahanan. Wherever we go, kailangan pa rin po tayo naka-face mask. At kung maaari lamang, kung kaya po natin practice yung tinatawag na social distancing. No? And don't forget to wash your hands every now and then. Kung walang tubig, alcohol, meron naman po yan. Pwede naman tayo bumili sa supermarket. So, etong problema lamang ho natin. This past few days and months, mga kababayan, hindi ko rin maintindihan bakit to ang dami pong natitira na mga bakuna. 27 million, no? 27 million doses ang due to expire this July or even earlier. 27 million doses. Alam po ba ninyo kung magkano ang halaga niya? Just to give you an idea po, nung nagsimula po ang pandemya ho, dito po sa ating bansa and through the whole world, 2 years ago, ang utang po nating panlabas, 9 trillion. 9 trillion po, 9 trillion. Matapos po ang pandemya, dahil po sa pagbibili ho natin kung anong kailangan sa COVID virus na ito and so on and so forth, higit sa lahat, bakuna, dahil yan ang kailangan. Lumobo po ang utang ng Pilipinas from 9 trillion pesos, Diyos ko po dahil, nagiging 12 trillion pesos. So 3 billion ho ang itinaas po ng utang at labas. Hindi po milyon, hindi po bilyon, trillion ito mga kababayan ko. Pagbabayaran mo natin ito. Hindi po pwedeng hindi natin bayaran mo ito mga kababayan. At tandaan ho ninyo, pera ho natin ito. Pera ho ng taong bayan ho ito. Ngayon, how on earth, bakit po pinabayaan ng Department of Health na masayang po ang 27 million doses ng bakunang ito? Mag-e-expire ho at i-donate na lamang daw po sa ibang mga bansa. Hindi pa po tapos ang vaccination ho sa Pilipinas. Kahit na marami nang nabakunahan, marami pa rin pong dapat bakunahan. Bakit po gano'n? Kaya naggagalaiti po si Frank Drilon, Senate Minority Floor Leader. Sabi po niya talaga, it is criminal neglect if they let that happen. Kung papayagan po nilang mangyari o ito. And it is happening now, mga kababayan, because nabanggit na ho ng DOH, naghahanap na po sila ng bansa na pagdadalhan ho nito. Sino pa kayong bansang tatanggap po dito? It's due to expire. My goodness. It is Juan de la Cruz who paid for these vaccines. Hindi pa po bayad ito. Ang maaring bayad na ho kasi may utang na ho. Tinakpan na ho. Pero tayo ho ang magbabayad ng utang. At kukunin po yan sa General Appropriations Act. Di ba? So ito, makikita ho ninyo mga kababayan, kapabayaan po ng Department of Health. Pagkatapos, ang Pangulong Duterte, bilib pa rin ho kay Duque. Lagyan talaga ho. Ay, naku talaga. Hindi ko maintindihan to na talaga. Corruption in the government is really rampant, mga kababayan. Kaya ito, kailangan ko talaga ng pagbabago.
let us not delay the transfer of power, mga kababayan. Ibigay na po natin sa talagang karapat-dapat. Wag na ho tayo can you imagine? Ayaw magbayad ng buwis itong talagang pinipili to nilang number 1 daw po sa survey. Oh, ano matatanggap ng tao, ng Pilipino ito, mga kababayan, ng presidente o nila, ayaw magbayad po ng buwis. Meron siyang sariling pagkukulang ho sa income tax returns po niya. Iba pa po yung estate tax ho, yung mana ho. Naggaling po sa kanilang ama. Personally, Bongbong Marcos owns several millions of pesos in the form of income tax returns. Mga kababayan. Ito, gusto nyo maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Paano na lamang ho, mga kababayan? Ito ha, tandaan po ninyo. Please lang. Nanalo na ho siya. Hindi na po niya babayaran ho yung 23 billion ho. Yun ang original principal amount ng kanyang estate tax as assessed by the Bureau of Internal Revenue. Como 1997 pa po ire. At hindi po binabayaran ni Kosing, mga kababayan. Lumubo po ito hanggang umabot po ng 203 billion pesos. Not a single centavo has been paid until today. So what happens if he wins? God forbids. Oh, God forbids he wins. Wala na ho. Hindi na po niya babayaran. Worst, ito ho ang abatan ho ninyo. I don't know if you will like this. Sasabihin po sa taong bayan, sa atin lahat ho ngayon, mga kababayan na nakikinig ho. Mga kababayan, ako si Bongbong Marcos. Oh, presidente na ho ninyo ngayon. Hindi ako nagbabayad ng aking buwis. Kayo din, wag na ho kayo magbayad. Tama po ba ito? Yan po ba ang gusto niyong maging presidente ng Republika ng Pilipinas? Please lang. Sana ho. Pakiisipin po natin mabuti. Okay? Ronald Palma Hill. Bahala ka. Ako, BBM. Okay. Kahit walang magawa. What? Really? Okay. Sige po, pero pakiusap lamang po sa mga matitino po na mga Pilipino. Islam. Maawa na po tayo sa ating bansa. This is our country. And we are working for the future of the next generation. The next generation will be our children. Our own children. Mga anak po natin. Mga apo natin. Di ba? Sila po ang pinaglalaanan po natin ng kabutihan na gagawin po natin sa ating panahon. Okay? So, expect ko po na gawin ho natin ang nararapat po sa mga panahon nito na may kakayanan po tayo gumawa ng tama. Okay? Salamat. Okay. So, ayan ho. Ang hirap lamang po kasi dito sa estate tax rate. Ang sabi po ng kapatid na babae ni BBM, ito si Senadora Amy, the family have yet to receive a copy of this BIR letter. Ibig sabihin, hindi pa po nila natatanggap yung demand letter. Sabi talaga. And is conducting, coordinating with the BIR to resolve the matter. Wow! Mga kapatid, parang ang may problema ho dito 28 years ago ay BIR. Kanya nga ho, alam ninyo mga kababayan, ang Senado ho sa pamagitan po ni Senador Coco Pimentel ay magsasagawa po ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado. At patatawag po dito ang Bureau of Internal Revenue at tatanungin po ng Senado ang BIR kung bakit hindi pa po nila nasisingil ang estate tax
na dapat po nilang nasingil noong 1997 pa po. Ayan. Yan po ang abangan na lamang po ninyo. Oh? Pero itong sinasabi ni Amy Marcos that they are coordinating with the BIR, that's a lot of nonsense, mga kababayan. Because itong kasong ito has been final, executory, and non-appealable. And that is also the reason why there is already an assessment. Wala nang coordination pa dito. Pay! Pagbayad na ho. Di ba? Yan si Amy Marcos. Sinasabi po niya, they are still coordinating with the Diyos ko day. Si BBM naman, ang sinasabi po niya, the estate of the Marcos family remains unsettled since the properties linked to the case are still under litigation. Grabe kung ano-anong palusot ang ginagawa ng mga Marcos. Ang maganda nito mga kababayan, baka matuloy po itong Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Baka si Imelda si Amy, si Bongbong Marcos, at si Irene ay isasama po sa tatanungin po dito. At siguro we will have the opportunity also to find out, Mrs. Imelda Marcos, ano po bang nangyari at kayo po hindi pa po nakukulong? You have been convicted of 7 counts of graft and corruption and you are still free. May tatanong na rin po natin siguro yun, mga kababayan. This is the fact of the estate tax law, mga kababayan. 1997, Supreme Court declares that final, executory, and non-appealable. And for that, the BIR was tasked to assess and make the collection. 23 billion pesos in 1997. That ballooned to 203 billion pesos. This is a Guinness World Record, mga kababayan. Largest tax deficit, tax hindi po binabayaran buwis ng isang pamilya. World record po ito, mga kababayan. World record. Kung magbayad po ang mga Marcoses, kahit the principal po lamang, 23 billion, that will also be a world record. Individually, pagbabayad po, wala silang negosyo. Wala ho silang negosyo, walang business po. Walang business. Ay, ano bang business ni Mr. Marcos po? Pagkatapos mayroong properties worth 23 billion pesos na iniwanan sa kanyang mga anak. Wow! Really? Ano bang negosyo ni Mr. Marcos noon, mga kababayan? Ang negosyo po niya, Pilipinas. Negosyo sa Pilipinas. Ang niyang buhay dito. Oo nga po. Ano bang negosyo ni Marcos except that he was the president, he was the dictator, he was the ruler, one-man ruler of the country then. For 20 years. More than 20 years po, mga kababayan. That excludes yung mga regular positions na hinawakan po niya as elected president. Naging diktador ho, sa kanya na ho yun. Sarili po niyang kapasyahan na po yun. Ginawa po niyang paraan para maging diktador po siya. So what was the business of the president then, my friends? Ano ang negosyo ni Mr. Marcos noong mga panahon na yun that he was able to amass properties worth 23 billion pesos? Aside from the monies that have already been sequestered by the Philippine government. How about those other properties na hindi pa po nasa sequester at mga kapirahan na ho, mga kababayan, na pinaniniwalaan, hawak pa rin po ng mga Marcos. Alam po niyo, this is the reason why. Hindi,
tatay lamang daw ho nila magnanakaw. Diba? Ano si Imelda? Hindi po ba siya kaparatiho ng Marcos loot na ito? Bakit? Yung mga Marcoses po, wala po ba sila nung ginagawa ng kanilang ama? Itong pagnanakaw ho? Nandiyan ho sila. Hanggang ngayon ho. Nakikinabang ho nila. Nakikinabang po yung mga anak ho nila. Ho? Yung pamilya mismo sa nakaw na yaman na ito, mga kababayan. And that is the reason why. Bakit po natin ihahalal ito? Bakit po naman? Ayaw nga magbayad doon. Di ba? Alright. Angelica Paz is watching. Good evening. Applying institutional guidelines and protocols has helped tremendously. I would say the idea of instituting a training team has worked well too. Mass sensitization of the communities and health. Promotion, broadcasts over the radio, television, and even social media have contributed significantly. On the other hand, what has not worked well is that the public is not taking social distancing, wearing face masks seriously. Malaki din po ang pagkukulang ho natin bilang mamamayan. We'll have to admit that. Pero as we go through these changes ho, mga kababayan, ito na ho yung pagkakataon ho natin kumilos. Sabay-sabay po tayo. No? Sabay-sabay po tayo. Internally, personally ho, meron pong kailangan baguhin ho natin sa ating sarili. Necessity ho yun. We have to accept the fact na meron tayong pagkukulang dito. At nakahanda po tayo dapat na tanggapin po yan at baguhin. This is the moment when real change will happen, mga kababayan. When the individual person is willing to make the proper changes for betterment. Di ba? Ito ho ang kailangan po natin gawin para makinabang po naman ang ating bansa. Di ba? Tama yan, Mel. Thank you very much. Benjamin Alejandro is watching, partner. Gandang gabi sa iyo. Huwag ninyong kalilimutan, ha? Sa linggo, ang meeting ho natin. Lillian's Place. 10 o'clock in the morning. Okay? Benji Alejandro. Dali Vidal. Ask lang po, bakit ilang taon nang lumipas, di sila nagbayad sa BIR? Bakit ganon sila kalakas? Yung maliliit na tao, pag di nagbayad, may demand letter na kaagad galing sa BIR. Totoo yan, Ma'am Dali. Pagka hindi ka sumagot sa demand letter, tsaka yun, may kasunod na. Either huhulihin ka na o kaya talagang gagawa po ang BIR para makakolekta. Kanya nga po, sinabi na po ang magsasagawa ng pagtatanong sa BIR, bakit po sila hindi nagbayad for 28 years? Tama po ba yun? 28 years po, 1997 hanggang 2022. Ilan na? 24, 35. Ayan. Hindi na tayo marunong yata ng mata. Anyway, what is important is that long years, hindi nagbayad ang mga Marcoses. Paano ho, mga kababayan? Ako, Diyos ko po. Ang dami ho nilang panlagay ho eh. That is the only reason I know. Mga kababayan. Yung balita ho ko ngayong gabi, kasi kagabi po, debate ho sa COMELEC. Hindi po nag-attend itong si BBM. Bakit ho? Kausap po niya
ang ilan po bang gobernador ho? Gobernador? Sa buong Pilipinas ho ito ha. Hindi ko alam kung walo ho yata ang gobernador. Hindi lang. I'm not really sure. Angelica, do you have the figures there? Sino po bang but she was talking with governors ho, mga kababayan. And only the governors know what happened with Bongbong's meeting. Oh, magkano kayang lumabas ho doon? This is politics ho, mga kababayan ho. Governors, patatawag mga gobernador sa iyong sariling bakuran. Ho? Para saan? Siyempre ho, mga kababayan. Ito na yun, logistics po. Governor 1, with all the monies, illegal gotten wealth of the Marcoses, they can pay for their victory, mga kababayan. Kanya nga mga taong bayan, ito pag-asa po ni Madam Lenny. Ito po ang pag-asa. Volunteers direct from the people. Tayo na mismo. Walang magagawa mga corrupt government officials, mga governors, mga mayors. Nag-iisa lang naman ho yan. Ang kanilang pag-asa ay taong bayan. Pero kung ang taong bayan mismo ang magsalita na, enough is enough. These governors will be useless. Kahit sila po ay bayaran pa. Okay? So, sana ho, paikingin po natin, patatagin po natin ang ating pagkakaisa, ang ating volunteerism. Natutuwa po ako, nakikita ko sa Facebook. Meron po tayong mga kababayan na nagsasagawa po ng mga Lenny clothings. Ano ba yun? Pinamimigay po ng libre sa mga gusto magkaroon po ng t-shirt, magkaroon po ng apron. Saan po ba yun? Saan ba yun? Saan lugar? Anyway po, nakakatuwa po. In almost every place in the country today, we have volunteers. And they are very active. Ito po ang antidote sa strategy ni Marcos na bayaran po ang mga politiko mismo, the political leaders. Labanan na ho ito, mga kababayan, ng mga corrupt government officials. Yan naman po ang yan naman po ang bumubuo sa unit team ni Mr. Marcos, mga kababayan. Gloria Macapagal Arroyo, Era Estrada, mga kababayan. Convicted po mga ire. Nakulong ho ito. Sila ho ang unit team ni Mr. BBM. Anong mukha ang ihaharap nito sa taong bayan ngayon, mga kababayan? Hindi nagbabayad ng kanyang buwis. Personal income tax yan, 1982 to 1985 as governor of Ilocos Norte. Wow. Hindi lamang po yung hindi lamang po yung estate tax ang problema ho dito. He was supposed to be disqualified. Pero even the COMELEC is playing hardball dito. Hindi po makapagpas siya. They are also affected just like the BIR. Ito ho ang hindi po inungkato sa debate. Sa debate, dapat direct to the point. Anong gagawin ho ninyo kung ikaw ang presidente? Kung mayroong mga disqualification at ayaw pong mag-decide ang ahensya na may mandato para dito. Can you force them? Di ba? Dapat ganun. Anyway, itong nangyayari sa atin, talagang kailangan ng buong pagbabago. And let us work on this. Elisa Malibiran,
So Ma'am Dali Vidal, malalaman po natin, pagkatapos po siguro ng public hearing na isasagawa po ng Senado. Uh, the Senate President Tito Soto has already voiced his approval for the holding of the Senate hearing on this. Abangan po natin. Ako rin po nagtatanong, bakit po hindi masigil ng BIR? Tinatanong ko rin sa akin sarili, bakit po convicted na si Imelda hindi pa po nakukulong at nabigyan pa po siya ng bail? Melissa Malibirang, sa makatwid, ang laki ng properties nila. Imagine, ang laki ng estate taxes. That is what we are trying to say, mga kababayan. What was the business of Mr. Marcos din, mga kababayan, na pinakikinabangan ng kanyang pamilya ngayon? Can you imagine? 23 billion pesos worth of properties po. Pag-aari ni Marcos. Ano ang kanyang negosyo nun? Kung walang negosyo, katulad ni Bongbong Marcos ngayon, walang negosyo, pero ang laki ng kanyang ginagastos na pera sa laban po niya sa presidential candidacy. Wala naman po siyang negosyo. Wala siyang trabaho. Saan siya kumukuha ng pera? So that's it. Pinatatawag ho niyang ilang mga gobernador sa buong Pilipinas sa kanyang headquarters sa Mandaluyong. Magkaano ho kaya na shell out po dito? Imposible mga kababayan, na walang naibigay kaya ito. Hindi ko alam kung ano ang naibigay. Pero hindi naman po pupunta mga gobernador na walang, alam mo na. Ay, naku. Saan nanggagaling po ang malaking pera ng mga Marcos? Walang negosyo except that he is the President of the Republic of the Philippines. Can you imagine that? Laking nakawan dito, no? Kath Balmes, apo ko. Nanonood na naman. I thank you very much, Kath Balmes. Watching po siya. Kath, good evening. Tawag ka sa lolo, ha? Mercy Ong. Good night po, Kuya Ben, Paipon, and Ma'am Lynn. Ingat po kayo lagi. Ay, salamat. This is my personal view, Tatabe. In a society where the majority choose charisma over character, democracy does more harm than good to the actual progress of that society. I think this was the intention of the moderator sa COMELEC debate turning point kagabi. Pinag-uusapan nila kasi yung corruption, bakit hindi matigil? Ano po ba ang dahilan nito? Is it in the system or is it in the person? Di ba? Alam po ninyo, wala kayong pagpipilian. Both. Talaga, sistema. Kasi you will have to consider electoral reforms and so on and so forth. Nepotism, political dynasty. This is part of our democracy now. Ngayon, sabi nga ni Pacquiao, tama naman po si Pacquiao. Bakit mapipigilan nyo? May karapatan naman. Pero alam po ninyo mga kababayan, that there is no absolute freedom in any democracy, mga kababayan. There is no absolute freedom. There is none. Sakop po rin ng batas yan. Pero sabi ni Ma'am Len, inherent yan. Kanyang alaman. Siyempre, pagka ang kapakanan na po ang nakararami, ang nakasalalay po dito, kailangan po i-consider po natin yung nakararami over our own freedom. Ganyan lang naman po yun. Di ba? Tama ka dyan, Padre, ha? Personal view ni Mr. Mel Rodelio Militar. Charisma over character. Diba? Mga politiko, kung wala kang charisma, hindi ka mananalo. Diba? Kung puro character ka lang. Yan mga pagkukulang din natin, mga
sa mga butante ho, mga kababayan. Discernment po. Ha? They call that in English discernment. No? Alin po ba ang pipiliin mo? Yung pogi o yung mabuting tao? Di ba? Oh? Kanya ho, yung mga, itanunan niyo yung mga ng mga kumakandidato ngayon. Ano ang kanilang mga 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 commercial ads, oh? Yung iba, tatango-tango-tango na lang. Yung iba, nagsasayaw na lang. Oh? Alam niyo talaga mga babae. Yung iba, ayaw makipagdebate, ho. Kasi may pera ho sila eh. They can pay. Kahit wala silang karisma ho, basta may pera ka. That is an equalizer ho. Kanya ho, napakalungkot ang buhay po natin pagka pinaiiral ho natin ang ganitong system, which has been going on for the past several years dito po sa atin. So unless we make that change now, kung hindi po tayo magbabago sa ating sarili, sa mga sarili po nating mga pananaw, sarili po nating mga paggalaw, para sa ating bansa, mahihirapan tayo talaga na magkamit po ng tunay na pagbabago. But I am very hopeful. Ako'y naniniwala na pwede pa rin ito. It will take time, mga kababayan. But somehow, we have to start now. Tama? We have to start now. Junior Dal, kung sinusuportahan pa ang isang presidenteng masama ang record, siguradong ganun din pagkatao mo. Ayan, ito po ang napakasakit ho. Judgmental ho. Ito, tayo magiging judgmental ho dito. Pero, we cannot avoid this. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Kasabihan po yun. Sabihin mo sa akin kung sino ang iyong iboboto at sasabihin ko kung sino ka. Ayun. Gusto po ba ninyong ma-identify sa mga magnanakaw? Sa mga sinungaling? Ayaw magbayad po ng buwis? Gusto po ba ninyong ma-identify sa mga ganyan? Hindi po fake news ito, mga kababayan. These are validated, documented po, mga kababayan. Documented. R.V. Castro is watching. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Tama ka po, sir. Junior Dal, most nakilala kong BBM, same as his attitude, like BBM. Naku, Panginoon ko. Ito ang sinasabi kong pwede po natin baguhin. Pwede natin baguhin. Diba? And sana meron tayong pusa na baguhin po yung masama na nagagawa ko natin. Yung paniniwala ho, pwede naman baguhin po yun. Kailangan lamang po dito yung right information na natatanggap po natin. Kaya nga sinasabi ko po, validated po ito, sinasabi po natin, documented po. Hindi po fake news. Okay? Hindi po fake news na meron pong nakaw na yaman ang mga Marcoses. At hanggang ngayon, ayaw pa nila magbayad ng sangkatutak na buwis. Iboboto mo ba yung gano'n? Ayaw mo rin bang magbayad ng buwis? Hinihintay mo ba na sabihin ni BBM, wag na kayong magbayad ng buwis? Kasi hindi ako nagbabayad at hindi ako mapipilit na magbayad ng buwis. What? This is insane, insanity. Republic of the Philippines ang negosyo ng Marcos at Duterte. Ayan, I was asking earlier, ano bang negosyo ng mga Marcos? Ano bang negosyo ni Duterte? Bakit po ganon ang laki ng kayamanan ho nila? Mel Rodelio Militante, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. James 3:18. Tama po ito, mga kababayan. Peacemakers who sow in peace, yung pagtatanim po in peace, reap a harvest of righteousness.
I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, and neither let it be afraid. John 14:27. That should be our message for tonight to everybody. Lalong-lalo na kay Mr. Putin, no? Na naghahasik ng kaguluhan, kamatayan ho at kadiliman sa bansang Ukraine. Sana po, pagtapos na po ang kanyang kahibangan. Sana po, Ukrainian people will do it themselves para hindi na po kumalat pa sa buong mundo ang kanyang kahibangan. He is a personification of Hitler and Satan combined. Yan po ang aking sariling pananaw. Kung ayaw po niyang tanggapin, hanapin lamang po niya ako dito. Punta dito sa Pilipinas. At magtutuguso kami. Okay? So anyway, I think that's about it for tonight, mga kababayan. Sa mga kababayan natin, mga listeners po na nag-iisip po magpadala ng stars, keep it to yourself muna. Tago lamang po ninyo, ipunin po ninyo. We are working out to come up with a bank account na ginagawa na po natin. Ma'am Lilian, kasama po si Ma'am P. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment. Magko-comment po muli. Sana po mag-like, share, and follow dito po sa Broad Streamcast Communicators platform po natin para mapanood po ninyo ang iba pang mga programa ng Broad Streamcast. Okay. Tell your friends, relatives, wherever they are. Ito po ay available to everybody, for everybody. Okay? Well, that's about it for tonight, mga kabayan. Magpapasalamat po ako sa inyo lahat. Ben Paipon po ang nagsasabing, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.